Ang tugatog ng buhay. Kabanata 1553. Hindi nila binalak na patayin si Alex noong una. Kung tutuusin, ayon sa bias ngayon ni Jeronimo kina Brittany at Alex, tiyak na magagalit siya kapag biglang namatay si Alex, ang apo na nahanap niya pagkatapos ng matinding pagsisikap. Hindi maiiwasan na mailabas niya ang galit sa kanila, sabay-sabay na pag-alit. Gayunpaman, ngayong nakita na nila ang kakayahan ni Freya at ang paraan ng pakikitungo nito sa mga bagay-bagay, naniwala sila na si Alex ay talagang hindi mapigilan at ang kanyang aura ay masyadong malakas. Kasama niya, hahayaan siya ng mga Melvise na magkaroon ng panghuling desisyon sa hinaharap. Ito ay isang kahangahangang pag-iingat upang maalis ang mag-ina sa tulong ng mga Lomax. Ano ang mahalaga kahit na kailangan nilang bumalik at mapag-alitan? Samantala, hindi pa umaalis si Harley. Sa sandaling ito, umabot na sa rurok ang pagkamuhi niya kina Alex at Freya. Bilang isang sosyalista, alam niya kung paano kumita ng sarili niyang pera. Umiyak siya at sinabing, "Tito, malupit talaga ang D** na iyon. Tingnan mo, nabali ang kamay ko sa ganitong estado. Babae ako pero napakalupit nila." Hindi lang iyon, nagbanta pa siya na kung sino man ang magagalit sa kanya, papatayin niya ang buong pamilya nila. Itinaas ni Connie ang kanyang ulo at sinabing, "So, ang ginawa mo lang ay pag-alitan siya ng isang beses at nabali niya lang ang kamay mo." Pinutol pa niya ang kamay ng 2 bodyguard at pinatay ang anak ko sa huli. Tumango si Harley. Tama iyan. Hindi mo ba naisip na napakalupit niya, tita? Paano magkakaroon ng ganitong babae sa mundo? Ang taong tulad nito ay hindi karapat-dapat na maging tao. Dapat nasa impyerno siya. Nanlamig ang mga mata ni Connie. So, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Tita, hindi, ako. Lalong nanlamig ang tono ni Connie. Sa huli, patay na ang anak ko pero ayos lang ang pagkakatayo mo rito. Bakit hindi ka mamatay? Tita, ito. Hindi ito ganoon. Ako, inayos ko na ito ng maaga. Ramdam ni Harley ang layunin ng pagpatay sa mga mata ni Connie. Ang kanina pa niyang takot na puso ay tumibok ng malakas. Nagsimula siyang magpanik at agad na tumingin kay Nathaniel. Young Master Swords, bilisan mo at tulungan mo akong magsabi ng ilang salita. Ako. Ginawa ko lang ito pagkatapos kong pakinggan ang mga utos mo. Natakot si Nathaniel at agad na nagsalita, "Harley Hilston, huwag kang magbubuga ng kalokohan. Wala ako noon. Nagmamadali lang ako nang makatanggap ako ng balita. Totoo, nagsimula ito dahil sa iyo. Kung hindi mo hiniling sa babae na gumapang ng 100 lap na hiyubot-hubad, hindi siya makakapatay ng sinuman. Dapat talaga hindi mo na sinabi. Iniling mo pa kay Bro Troy na ay back up ka sa huli. Ang resulta. Galit na galit si Connie nang marinig iyon. Dahil talaga sa babaeng to. Nag-research si Connie tungkol kay Harley at alam niyang isa itong mapanlokong dilag na nagbebenta ng sariling katawan. Hinding-hindi niya hahayaang magpakasal siya sa pamilya Lomax at pinayagan lamang niya ang kanyang anak na makipaglaro sa kanya. Hindi niya inaasahan na siya ang gumanap na anak hanggang sa mamatay. Ang babaeng ito ay karapat-dapat na mamatay. Pumunta ka sa impyerno at samahan mo ang aking anak. Malamig na sabi ni Connie. Si Harley ay labis na natakot at sinubukang tumakas. Napahawak naman agad sa leeg si Brayden na nakatayo sa gilid. Pagkatapos maglapat ng instant force, ito ay kasing dali ng pagbali sa leeg ng manok. Si Richit Asteris. 2 araw ang lumipas sa isang iglap. Ang mga Lomax ay nag-oorganisa ng mga libing sa nakalipas na 2 araw kaya hindi sila pumunta sa tirahan ng mga Melvise para humingi ng hustisya. Hindi man lang binati ni Brayden si Jeronimo kahit minsan. Inihintay na lang niyang dumating ang araw na ito. Kapag ang mga Lomax ay magkakaroon ng piging, iyon ang oras na pumasok siya sa tirahan ng mga Melvise. Samantala, walang pakialam sina Alex at Freya sa katotohanang napatay nila si Troy Lomax. After the incident, nakalimutan na lang nila. Sinimula ni Alex na pag-aralan ang ika-4 na espada ng Dragon's Bane of 36.
Inaasahan niya na pagkatapos ng masusing pag-aaral ng pagbuo ng blueprint sa Dragon's Bane of 36, maaari siyang magtungo sa puntod ni Caesar at ayusin ang teleportation circle. Pagkatapos papasok siya sa teleportation circle para hanapin ang kanyang ama. Ang usapan ay mula nang bumalik sina Justin, Nathaniel, Winry, at Willow mula sa club noong gabing iyon, hindi pa sila nagsasalita tungkol kay Troy na para bang hindi nangyari ang insidente. Samantala, lumabas ang balita tungkol kay Geronimo na magdaraos ng piging. Ilang kagalang-galang na tao ang nagkusa na makipag-ugnayan sa kanya para makasama sa piging. Nang dumami ang tao, binalak nina Geronimo at Lexia na gawin itong Randy. Hindi lang ipagdiwang nila ang pagbabalik ni Brittany at Alex, kundi ipagdiriwang din nila ang tagumpay ni Geronimo sa paggamit ng martial honor. Kaya naman, ang mga invitation card ay ipinadala sa iba't ibang tao sa martial art world, mga kaibigan at kamag-anak para sa isang pagsasama-sama. Ang lokasyon ay sa tirahan ng mga Melvice. Sa nakalipas na 2 araw, daan-daang tao ang ginamit nila para lang mag-set up ng banquet scene. Ito ay dahil sa sandaling lumabas ang balita, hindi lamang nito pinukaw ang buong Alaska, ngunit pinukaw din nito ang buong mundo ng martial arts. Isang martial honor expert. Ilan sa Amerika ang talagang makakarating sa yugtong iyon. Para sa mga ordinaryong martial artist, ito ay isang maladyos matayog na figure. Kahit na hindi sila makadalo sa piging, napakalaking swerte mula sa martial honor sa labas ng tirahan ng mga Melvice. Tawag. I-free. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1554. Kaya naman, maraming martial artist ang kusang naglakbay sa Alaska. Si Richit Asterisk. 2:00 na ng hapon. Naging masigla ang tirahan ng mga Melvice sa Alaska. Walang katapusang dumarating ang mga bisita. Higit pa rito, ang lahat ay isang malaking pagbaril na may mataas na katayuan. Ang mga Reg-along pagbati na dinala nila ay sobrang mapagbigay din. Ang patriarch ng pamilya Wars mula sa Golden Sword Faction, Zerone Wars ay narito upang ipakita ang isang gintong baboy na may nakangiting mukha na tumitimbang ng mga 11 libra. Ginoo. Nandito si Zenite mula sa Tempest Palace upang ipakita ang isang millennium-old wild ginseng. Narito ang patriarch ng pamilya C mula sa Alaska, si Nelson C, kasama ang kanyang apo na si Angela C upang magpakita ng isang pares ng mga makinang na perlas. Ang patriarch ng pamilya Zimmer mula sa Alaska. Habang patuloy na dumarating ang mga boses mula sa pinto, lalong naging masigla ang compound. Maraming tao na kadalasang nahihirapang magkaroon ng pagkakataong magsama-sama ang bumati sa pagkakataong ito na para bang sila ay darating para sa isang peregrinasyon. Hindi man lang sila nagdalawang isip na gastusin ang kanilang pera sa mga mamahaling regalo sa pagbati. Haha. G. Wars, nandito ka rin. Kumusta ka nitong mga taon? Mas pino na ba ngayon ang mga diskarte ng espada ng pamilya ng Wars mo? Hindi sila kasing galing ng iyong boxing technique. Sa ngayon, ang mga espada ay naging mga ipinagbabawal na bagay at tanging mga talam na hindi matalim ang maaaring ilabas. Hindi mabubuhay ang pamilya ko sa Wars nang walang mga espada. Ano ang problema? Kahit na magdala ka ng bladeless blades, mas malaki ito kaysa sa mga kamao ko. Kung tutuusin, laman ang mga kamao ko. Hahaha. Sa karamihan ng tao, si Angela C mula sa pamilya C ay tumingin sa paligid, sinusubukang hanapin ang figure ni Alex. Ang pamilya C ay itinuturing na isang pamilya na may medyo malalim na pangunawa kay Alex. Kung hindi sana mabayaran ni Nelson C si Dorothy ng $20 bilyong na iyon ng napakadali noong nakaraang panahon. Si Alex ay patuloy na kasali sa ilang malalaking kaganapan sa California at Michigan kamakailan. Narinig din ito ng mga C. Hindi kaya ang isang promising na binata ang magiging syota ni Angela. Kung ikukumpara sa mga mayamang tagapagmanang iyon sa Alaska, tila namumukod tangi siya sa karamihan at dinaig ang iba sa kanila. Hindi, tinapakan niya sila sa kompetisyon. Ang lalaking ganito ang dapat ay pareha sa akin, Angela C. Tanging isang kaakit-akit na prinsesa na tulad ko, si Angela C, ang karapat-dapat kay Alex Rockefeller.
Iyon ang intensyon kung bakit isinama ni Nelson si Angela dahil wala talaga siyang mahanap na mas magandang kandidato bilang kanyang apo. Hangga't maaari lamang niyang samantalahin ang pagkakataong ito, magiging sulit ang lahat kahit na kailangan pa niyang magbayad ng mas malaking halaga. Gayunpaman nang makita niya si Alex, mayroon na itong katabi na babae. Maya-maya, lumitaw si Jeronimo. Agad na tumahimik ang mga tao. Napatingin ang lahat sa presidente ng Divine Constabulary, isang bagong na-promote na Marshal Honor. President Melves, binabati kita sa pagsulong sa Marshal Honor. Binabati kita, Master Melves. Ang iyong martial arts ay walang kapantay at pagpapalain ng Divine Constabulary ang mga tao nito. Sunod-sunod na hiyawan ang nanggaling sa mga tao. Humawa si Jeronimo at nagpakumbaba ng ilang salita. Pagkatapos tinawag niya sina Brittany at Alex sa entablado upang ipakilala sa kanila ang marangal. Lalo na noong ipinakilala niya si Alex, parang proud na proud siya. Ito ang apo ko at isa siyang higanti sa mga lalaki. Sa hinaharap, tiyak na mamanahin niya ang aking legacy at maging bagong presidente ng Divine Constabulary. Laking gulat ng lahat nang sabihin niya iyon. Lalo na si Justin na nakarinig nito sa ibaba ng stage ay nakakabaliw na nagseselos. Naiisip niya bakit wala pa ang matandang umutot na si Brayden Lomax. Hindi kaya natatakot siya kay Lolo. Habang iniisip niya yon, may sumigaw mula sa entrance. Ang pamilya ng martial arts, ang patriarch ng pamilya Lomax. Dumating si Patriarch Brayden Lomax. Dumating upang bumati. Ang mga tao ay labis na nalungkot nang marinig siyang natitased sa kanyang mga salita. Gayunpaman, natigilan sila sa susunod na sandali. Ang boses ay patuloy na sumisigaw, "Presents." "I-presents A." Ano ang ipinakita niya? Talagang kinakabahan ang lalaking ito. Bakit dumarating ang nauutal at sumisigaw ng kahit anong regalo? Nagbibigay ng 2 kabaong na may lacquer na vermilion. Kabanata 1555. Boom! Tarat-tarat. Maraming tao ang agad na napatulala. Ito ay isang malaking araw upang ipagdiwang ang promosyon ni Jeronimo Melves sa Marshal Honor at ang pagbabalik ng kanyang bunsong anak na babae, ngunit may nangahas na magpakita ng 2 kabaong. May death wish ba ang taong iyon o ano? Si Brayden Lomax mula sa martial arts family. Ano ang sinusubukang gawin ni Brayden Lomax? Si Brayden Lomax ay isang veteranong grandmaster ng ilang dekada. Kilala siya sa Alaska at nakalista pa sa listahan ng rankang sa buong Amerika. Kanina, natanggap pa niya ang titulong National Honor. Ngayon, iniharap niya talaga ang mga kabaong ni Pangulong Melves. Hindi kaya nagseselos siya sa pag-promote ni President Melves sa Marshal Honor kaya nabaliw siya. Pero, if ever na gusto niyang mag-present ng kahit anong kabaong, one will do. Bakit kailangan niyang magpakita ng 2 kabaong? Napatingin ang lahat sa entrance ng compound. Napakaraming bisita kasi kaya imposibleng sa Villa Idaos ang handaan. Kaya naman ang mga Melvice ay nag-set up ng kabuoang 100 mesa ng bangkwat sa isang malaking damuhan sa labas. Mula rito kitang-kita ang sitwasyon sa pasukan. Boom! Tarat-tarat! Isang malakas na putok ang tumunog. Ang vermilion lacquered gate ng tambalan ng mga Melvice na sinipa ni Dorothy dati ay kakaayos lang. Sa oras na ito, muling pinasabog ang pinto ng isang malaking puwersa. Naputol agad ito. Maging ang frame ng pinto ay nasira at nahulog din ang maraming bato sa dingding sa tabi nito. Ang ilang Melvice na nagbabantay sa pangunahing pasukan ay nasugatan ng mga labi na gumugulong sa buong lupa. Kagad pagkatapos nakita nilang may bitbit ang 2 kabaong na magkatabi sa may tarangkahan. Isa talagang kabaong. Si Brayden Lomax ay gumagawa lang ng kasalanan. Sinusubukan ba niyang harapin ang Divine Constabulary at ang buong Amerika sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga kabaong sa oras na ito? Hindi tulad ng pagkabigla ng hindi mabilang na mga tao na naruroon, sina Justin at Nathaniel, na nakatayo sa gitna ng karamihan, ay nanginginig sa tuwa. 2 araw na silang nagtitiis at natapos na rin ang malaking palabas. Pareho silang 2 sa mga direktor ng malaking palabas na ito na matagumpay na nagdala ng plot sa posisyon na ito. Susunod, ito na ang pagkakataon para magsaya sila.
Nanlamig ang mga mata ni Alex habang sinulyapan si Freya na nakatayo hindi kalayuan sa kanya. Tumingon sa kanya ang D** manbrat na iyon na may mapaglarong ngiti na para bang nakakatuwa ito. Ang maalalahaning Brittany ay tumingin kay Alex at sinabing, "Alex, sa tingin mo ba hinahabol tayo ng mga Lomax?" Inalo siya ni Alex at sinabing kahit sino sila, hindi nila tayo masasaktan. Huwag mag-alala, ang lahat ng mga kaaway ay ganap na walang silbi. Puputulan ko sila ng aking espada. Sabi ni Brittany, nagiging uhaw ka sa dugo kamakailan. Paano mo sila naasar? Napatingin si Alex sa direksyon ni Justin. Dahil dito, napagtanto niyang nakatingin din si Justin sa kanya. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagiging mapaglaro at katuwaan. Swoosh! Swoosh! Isang tao sa karamihan ang bumaril na parang kidlat. Sila ang dalawang tagapag-alaga ng Grandmaster na suportado ng magkapatid na buhay at kamatayan nina Melvise at Geronimo. Pinigilan nila ang mga Lomax na sinusubukang buhatin ang mga kabaong. Kalokohan. Bumalik ka kung hindi ikaw ay papatayin ng walang awa. Nang mahayag ang kamahalan ng dalawang Grandmaster, huminto ang mga pallbearers at halos lumuhod. Sa susunod na sandali, lumitaw si Brayden sa gitna ng mga pallbearers at ang kanyang aura ng isang Grandmaster ay nagmumula rin ng buong tapang. Ang tatlong tao ay parang tatlong pressure engine sa kanilang lumalakas na panloob na lakas at madilim na puwersa na nagngangalit sa isa't isa. Gayunpaman, na-offset din nito ang pressure sa mga pallbearers. Brayden Lomax, ngayon ang araw para ipagdiwang ang promosyon ng aking kuya sa Martial Honor. Ano ang intensyon mo sa paghahandog ng dalawang kabaong? Hindi kaya sinusubukan mong haminin ang kamahalan ng isang Martial Honor? O, sinusubukan mong gumanti sa buong Divine Constabulary? Misteryosong tumawa si Brayden na may nakakatakot na tingin. Hahaha. Gumanti sa buong Divine Constabulary. Huwag kumagit ng higit sa kaya mong nguyain. Ang Divine Constabulary ba ay pinamumunuan ng boses ng mga Melvise lamang? Sige, baliwalain ng aking pamilyang Lomax ang universal na pagkondena at gagantihan ito. E ano ngayon? Ngayon, sa harap ng mga bayani ng mundo, hahanapin ko ang hustisya para sa aking anak at maghihiganti sa pagpatay sa aking anak. Mata sa mata. Geronimo Melvise, hinihikayat kitang subukang protektahan ang mamamatay tao sa harap ng lahat ng mga bayani sa mundo. Sa sandaling ginawa ang pahayag, ang dalawang Grandmaster ay natigilan. Maging ang mga tao sa karamihan ay tahimik na pinag-uusapan ito. Patay na ang anak ni Brayden Lomax. Paano siya namatay? I think I've heard that the Lomaxes were organizing a funeral lately and I thought it was for his mother. Hindi ko inaasahan na para sa anak niya iyon. Nagkaroon ng anak si Brayden Lomax sa kanyang katandaan at isa lang ang anak niya. Ngayong pinatay na ang kanyang anak, hindi nakakagulat na galit siya. Tawag. I pre. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1556. Kahit sino pa sila, hindi nila ito matiis. Kasabay nito ang pag-ungol sa labas ng pinto. Kailangang pagbayaran ng isang mamamatay tao ang kanyang buhay. Ang utang ng dugo ay dapat bayaran sa dugo. Kailangang pagbayaran ng isang mamamatay tao ang kanyang buhay. Ang utang ng dugo ay dapat bayaran sa dugo. Ang dagendong ay yuminig sa kalangitan parang kulog na dumadagendong. Sa labas ng pinto, mayroong hindi bababa sa 300 tao na sumisigaw. Lahat sila ay mga subordinate at mga alagad ng pamilya Lomax. Bukod dito, hindi mabilang na mga tao mula sa mundo ng martial arts na nagtipon sa labas ng Melvise compound, ay walang anumang imbitasyon sa kanilang mga kamay, kaya hindi sila makapasok sa Melvise Mansion. Kusang makapagtipon lang sila sa labas tulad ng ilang pageant event sa downtown. Hindi man nila makita ng personal ang martial honor na si Geronimo Melvise, napakasarap pa ring maramdaman ang kapaligiran ng lugar. Kahit kailan ay hindi nila inaasahan na magaganap ang ganitong eksena. May mga nakiisa lang sa saya. Matapos marinig ang baluktot na retorika ng pamilya Melvise, nadala sila at agad na sumama sa mga tao, umiiyak para sa kawalan ng katarungan. Lahat ito ay mga martial artist na may panloob na puwersa. Sabay-sabay silang sumigaw ng daan-daan at libo-libo.
Ang mga tinig ay simpleng yumanig sa kalangitan ng Alaska. Ang mga kalapit na bahay ay nayanig lahat dahil sa vibration at maging ang mga tile ay halos mahulog mula sa mga bubong. Masyadong malaki ang kapangyarihan ng mga boses. Halos marinig ito ng langit. Tumingin si Brayden Lomax sa dalawang Grandmaster mula sa pamilya Melves at umungal na parang leon, gusto mo pa ba akong pigilan? Nag-alinlangan ang dalawang Grandmaster. Sa sandaling iyon umungol si Brayden at humahampas ng malakas. Nagpinta siya ng isang Mare-Angel na tanawin. Sa sandaling gumalaw siya, sumabog siya ng buong lakas, bumubulusok sa matinding galit. Boom! Tarat-tarat! Isang Grandmaster ang binaril sa hangin kaagad na umubo ng dugo sa hangin. Ang isa naman ay umatras habang pasuray-suray na may isang beleng buto. Napakalakas. Tulad ng inaasahan sa isang veteranong Grandmaster, siya ay matanda ngunit masigla. Ang mga tao ay kumukulo sa pinanibik. Ang tunggalian sa pagitan ng mga Grandmaster mismo ay labis na nakakagulat, ngayon ito ay isang labanan ng dalawa laban sa isa. Noong una, inakala ng lahat na si Brayden ang matatalo, ngunit hindi nila inaasahan na madali niyang matatalo ang dalawang Grandmaster sa loob ng wala pang 5 segundo. Makikita na mayroon ding mga pagkakaiba sa mga antas sa mga Grandmaster. Sa eksena, maraming eksperto mula sa Divine Constabulary ang dumating, kabilang sina Zachary Xavier at Geronimo Melves. Sa ganitong sitwasyon, kahit alam nilang hindi sila kalaban ng kanilang kalaban, kailangan pa rin nilang humakbang. Isang miyembro ng Divine Constabulary ang sumugod at hamarang sa daan. Sumigaw si Brayden, mamamatay ang mga humaharang sa akin. Ang aura sa paligid niya ay kahanga-hanga, parang leon na umuungal sa mga bundok at kagubatan na nagbibigay inspirasyon sa buong kaharian nito. Lumapit si Justin Melves kay Geronimo at ninisyon si Alex bago sinabing, Lolo, lahat ng mga bayani sa mundo ay nanunood ngayon. Kung bulag kang magpapatuloy, natatakot ako na batikos ka ng buong mundo sa bilis na ito. Mas mabuting papasukin sila at ipaliwanag muna ang kanilang mga dahilan. Tumanggo si Geronimo. Hindi pa rin niya alam kung ano ang dahilan ng pagdating ni Brayden Lomax sa kanyang pintuan. Divine Constabulary, makinig ka sa mga utos ko. Pumayo ka. Lahat ng tao mula sa Divine Constabulary ay umatras. Agad na pinangunahan ni Brayden ang 300 mga alagad ng pamilya Lomax at mga pallbearers sa harapan ng karamihan. Boom! Tarat-tarat! Ang mabibigat na kabaong ay nahulog sa lupa ng husto. Maliwanag, ang mga materyales na ginamit sa paggawa ng mga kabaong ay napakahusay. Sila ay sinadya upang bigyan ng isang tao ng isang marangyang libing. Gayon din, maraming tao mula sa mundo ng martial arts na kusang dumating ang sumisiksik din sa pinto sa labas papunta sa courtyard ng Melves Mansion. Saglit, malapit nang sumabog ang patio ng Melves Mansion kasama ng mga tao. Pumaon sa hindi mapakali ang mukha ni Geronimo habang sinabi niya, Brayden Lomax, sabi mo a murderer must pay with his life. Sino itong mamamatay tao na tinutukoy mo? Tinuro ni Brayden si Alex na nasa stage. Ito ang iyong mabuting apo at ang kanyang babae. Kabanata 1557. Ha? Ano? Siya pala. Napakatapang ng lalaking iyon, naglakas loob pa siyang patayin ang anak ni Brayden Lomax. O mahusay, ngayon siya ay nasa problema. Ang tanong, bakit niya papatayin ang anak ni Brayden Lomax? Kung iisipin, hindi rin magaling ang anak ni Brayden. Ang mga panauhin na dumalo sa piging na ito ay masiglang nag-uusap sa kanilang mga sarili. Saglit silang napatingin sa mga kabaong, sa kabamaling kay Alex sa entablado, na tila ayos na ang pakiramdam sa kabila ng lahat ng nangyayari. Natigilan ang karamihan. Saglit na natigilan si Geronimo bago sinabing, may ebidensya ka ba? Tumawa ng malakas si Brayden. Ebidensya. Ang iyong dalawang apo pati na rin ang kambal mula sa pamilya Swartz ay ebidensya. Ano ito? Baka gusto ng buong pamilya mo na kanlungan ang mga mamamatay tao. Tumingin si Geronimo kay Justin. Wala pa siyang masabi. Tumanggo si Justin at sinabing talagang totoo ang sinabi ni Senior Lomax. Sa sandaling ito, may sumugod sa harap ng entablado, ito ay si Liana Melves na anak ni Geronimo pati na rin ang ina ni Nathaniel Swartz.
Hindi niya alam ito dati. Gayunpaman, ngayong alam niyang may kinalaman ito sa kanyang mga anak, agad siyang humakbang at sinigawan ang kanyang tatlong anak, Nathaniel, Winry, Willow, halika rito. Matagal nang inaasahan ng tatlong magkakapatid na mangyayari ito kaya agad silang pumunta sa harapan ng stage pagkalabas sa crowd. Tanong ni Liana sa malalim na boses, sabihin mo sa akin, alam mo ba ang lahat tungkol dito? Tumango ang tatlong magkakapatid. Napabuntong hininga si Nathaniel at sinabing lalabas din sa huli ang katotohanan. Bukod dito, marami rin ang nakasaksi nito. Alex Rockefeller, itigil mo na ang pagdenay. Ano? Nagulat silang lahat sina Jeronimo, Lexia at ang iba pa. Ngayong nagpatotoo na sina Justin at Nathaniel, ito ay isang hindi maikakailang katotohanan. Tanong ulit ni Liana, what the heck is going on? Bigyan mo agad ako ng malinaw na paliwanag. Pamuka ang bibig ni Winry para magsalita. Ma'am, ganito po. Noong panahong iyon, nabuhusan ng alak ng kasintahan ni Pinsan Alex ang damit ng kasintahan ni Young Master Lomax. Humingi ng tawad ang kasintahan ni Young Master Lomax. Hindi lang siya humingi ng tawad kundi sinira pa niya ang kamay ng kasintahan ni Young Master Lomax. Umakbang si Young Master Lomax para mangatwiran sa kanila ngunit hindi siya kumibo at pinatay lang siya ng isang sword. Sumulyap si Winry kay Alex saka idinagdag, in fact, si Pinsan Alex ang nag-uutos sa girlfriend niya na patayin siya. Sinabi rin niya na kung ang pamilyang Lomax ay dumating na naghahanap ng paghihiganti, sisirain niya ang buong pamilya ng Lomax. Boom! Tarat-tarat! Ang mga salita ni Winry ay biglang nagapoy sa damdamin ng mga tao sa eksena. Si Alex na ngayon palang pinuri bilang isang higanti sa mga kalalakihan at nag-anunsyo pa na pumalit sa posisyon ng Divine Constabulary's President ni Jeronimo ay agad na naging pantirya ng publiko. Iyan ay napakalupit at hindi makatwiran. Paano magkakaroon ng ganoong tao sa mundong ito? Sinong girlfriend niya? Mga mamamatay tao. Labas. Ipakita ang iyong sarili. Habang tumataas ang emosyon ng karamihan, mabilis itong naging krusada. Hindi mabilang na mga tao ang sumigaw, ang mga pumatay ay dapat magbayad ng kanilang buhay. Dapat pagbayaran ng mga mamamatay tao ang kanilang buhay. Habang pinapanatili ang walang pakialam na ekspresyon, lumingon si Alex kay Winry at ngumiti pa ito. Mukhang galit ka talaga sa akin. Bulalas ni Winry, lahat ng sinabi ko ay totoo. Ako, si Winry Swartz, ay maaaring manampas sa pangalan ng langit. Kung magsisinungaling ako, masisira ang itsura ko. Para sa isang babae na talagang ilagay ang kanyang hitsura sa linya upang manampa ng isang mabangis na panunumpa, ito ay malamang na hindi peke. At kaya, ang mga damdamin ng karamihan ay naging mas magulong. Hindi mabilang na mga tao ang sumigaw at gustong ibagsak ang mga mamamatay tao. Bilang Pangulo ng Divine Constabulary, dapat magpakita ng halimbawa. Ang gayong dakilang autoridad na ibinigay sa kanya ay hindi para gamitin para protektahan ang mga may kasalanan, ngunit para parusahan ang masama at paksain ang kasamaan. May masalimuot na tingin sa mukha ni Soraya. Medyo natarante siya, hindi alam ang gagawin. Sa kabilang banda, sinabi ni Justin, Alex Rockefeller, mas mabuting tumayo ka at umamin ka, okay. Natatawang sabi ni Alex, I've never said that I'm going to deny it. Napatay ko si Troy Lomax, ano naman. Inani niya ang kanyang inihasak at nararapat na mamatay. Umungol si Brayden, fine. Buti na lang inamin mo. Imposibleng patayin mo ang anak ko nang walang kabuluhan. Dapat pagbayaran ng mga mamamatay tao ang kanilang buhay. Isa sa dalawang kabaong na ito ay sa iyo. Papasok ka ba sa loob at magpapakamatay o gusto mong gawin ko ito? Sa sandaling ito, tumayo si Freya. Mabagal siyang naglakad pasulong at inabot pa ang kanyang kamay para tapikin ang kabilang kabaong bago sinabing, I'm the girlfriend. So, inihanda para sa akin itong kabaong, di ba? Tiningnan ni Brayden si Freya ng malamig na mga mata. So, ikaw. Agad niyang itinaas ang kamay. Papatayin kita ngayon at ililibing ka kasama ng aking anak. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1558.
Isang palad na puno ng mapangwasak na enerhiya ang Hamampas na nagpuntirya kay Freya Mayer. Teka lang. Mabilis na humakbang pasulong si Jeronimo Melves at itinaas ang kanyang kamay, sinalubong ang palad ni Brayden Lomax. Boom! Tarat-tarat! Isang malakas na ingay ang narinig. Nabasag ang build stage mula sa banggaan at pagsabog ng internal force. Mabuti na lang at hindi mataas ang entablado na may 2 hakbang lamang sa ibabaw ng lupa. Kaya ang epekto ng pagkawasak ay hindi maganda. Sa pagtataka ng lahat, ang Martial Honor at ang Grandmaster ay magkatugma sa lakas. Hindi mabilang na mga tao ang nagulat. Hindi nila inaasahan na magiging ganito kalakas si Brayden Lomax. Hindi siya dahado nang lumaban kay Jeronimo Melves na umabant sa Martial Honor. Si Brayden Lomax kaya talagang umabant na rin sa Martial Honor. Kung hindi, paano siya makakalaban ng pantay-pantay sa isang Martial Honor? Hindi ko rin alam pwede. Si Brayden Lomax ay isang veteranong Grandmaster na nasa ika-5 sa listahan ng Grandmaster ng Amerika. Mukhang tinatago niya ang totoong lakas niya. Si Alex lang ang makakapagsabi ng clue. Hindi umabant si Brayden sa Martial Honor. Isa talaga siyang Grandmaster. Gayunpaman, mayroong isang protection sa sarili na mahiwagang kayamanan sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit siya nakalaban ni Jeronimo. Umungol si Brayden, Melves, matandang umutot ka. Gusto mo ba talagang gumawa ng sarili mong paraan para protektahan ang mga mamamatay tao na ito? Sa napakaraming martial arts fellows at heroes na naruroon, ikaw, Jeronimo Melves, huwag mong itapon ang lahat ng iyong katanyagan dahil lang sa isang mamamatay tao. Umirap si Jeronimo at sinabing, bullshit. Siguradong hindi mamamatay tao ng mga inosenteng tao ang apo ko. Sinabi na niya na ang iyong anak ay karapat-dapat sa kamatayan. Brayden Lomax, sino sa buong Alaska ang hindi nakakaalam tungkol sa pag-uugali at moralidad ng iyong anak? Kung sinabi ng apo ko na karapat-dapat siyang mamatay, karapat-dapat siyang mamatay. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang tumayo at nagsabi, Pangulong Melves, may mga batas sa bansa at may mga tuntunin sa pamilya. Bilang presidente ng Divine Constabulary, masyadong hindi makatwiran na protektahan ang apo mo ng ganito. Ang matanda ay tinawag na Leighton Yount. Siya ay may mahusay na reputasyon sa Alaska, isang matandang propesor ng birtud at prestihiyo. Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang iyon, agad nitong inilagay sa spotlight sina Alex at Freya. Marami pang mga tawag ang tumunog sa ibaba ng entablado na nagsasabing patayin ni Jeronimo ang sarili niyang miyembro ng pamilya kung hihingin ito ng hustisya. Tanging ang personal na pagpatay kay Alex at Freya ng mag-isa ang makapagtatanggol sa kanyang dignidad at pagiging hindi makasarili bilang presidente ng Divine Constabulary. Sa isang iglap, naging pantirya ng pambabatikos ng publiko ang buong pamilya Melves. Sa hindi malamang dahilan, ang malalayong kamag-anak ng pamilya Melves na nagmula sa malayo para dumalo sa handaan ay ang mas malakas ang hiyawan kaysa sa iba. Iniling nilang lahat na kumilos kaagad si Jeronimo para itapon ang mga mamamatay tao. Sa ganitong mga kalagayan, maging si Jeronimo ay inilagay sa mahirap na sitwasyon. Gayunpaman, umiling pa rin siya. Brayden Lomax, hindi mo maaaring patayin ang babaeng ito. Galit na galit si Brayden. Jeronimo Melves, F*** ka. Siya ay nagbaril ng walang kabuluhan. Habang ang dalawang eksperto ay nagpapalitan ng 12 ng suntok sa isang iglap, ang eksena ay naging gulo. Hindi mabilang na mga hapag-salo-salo ang nabaligtad at nawasak at ang mga tao ay sunod-sunod na umatras. Patuloy na minumura ng mga Melvites sina Alex at Freya at maging si Brittany. Ang kanilang pagmumura ay lubhang hindi kanais-nais pakinggan. Sa kabilang banda, patuloy nilang kinukumbinsi si Jeronimo upang mapag-isipan niya ang pangkalahatang sitwasyon at hindi maging kusa. Gayunpaman, hindi nakinig si Jeronimo. Sa susunod na sandali, umungal si Brayden, mga kapatid ng pamilya kong Lomax, sabay na tayo. Ulalas ng iba, hindi ko na ito mapapanood. Bilang isang martial artist, ang ganitong uri ng basura ay nararapat na parusahan ng lahat. Kung ikaw ay may matuwid na puso, tumayo ka at patayin mo siya kasama ko. Patayin ang mamamatay tao, tuparin ang kalooban ng langit.
Sa isang sigaw na iyon, daan-daang tao ang tumugon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, 12 ng mga eksperto ang dumating ng sabay-sabay. Patayin ang mamamatay tao, tuparin ang kalooban ng langit. Patayin ang mamamatay tao, tuparin ang kalooban ng langit. Kabanata 1559. 12 ng mga martial expert ang dumagsa. Higit pa rito, sila ay kahit na sikat na masters. Biglang naging one-sided ang sitwasyon. Si Zachary, na nanguna sa mga subordinate ng Divine Constabulary, ay sumugod at tumayo sa pagitan ng mga tao at Alex. Sumigaw siya, umatras kayong lahat. Kung hindi, ikaw ay magiging mga kaaway ng Divine Constabulary. Huwag mong dalhin ang pagkakamaling ito sa iyong sarili. Galit na sabi ng isang masungit na balbas na lalaki, Zachary Xavier, seek your mother. Sino ka sa tingin mo? Ikaw ang pinakamahina sa 4 na dakilang tagapangalaga. Sinong takot sa'yo? Ang isa pang madre na nakasuot ng cap ng madre ay isa ring sikat na figure sa mundo ng martial arts. Ang kanyang pangalan ay Mother May, ang sect master ng Northern Sacred Mountain Sect, isang kilalang walang awa na karakter. Iniwas niya ang horsetail whisk sa kanyang kamay at sinabing, anong guardian ang sinasabi mo? Ang Divine Constabulary ay ginawa ninyong bulo. Ano ba kasing binabantayan mo? Ang iyong binabantayan ay hindi hustisya o ang mga tao ng bansa, ngunit ang iyong Panginoon, ang pamilya Melvres. Lahat kayo ay hindi karapat-dapat na tawaging Divine Constabulary. Tinapik ni Alex ang balikat ni Zachary. Tito Xavier, kunin mo ang lahat ng tao mula sa Divine Constabulary at umatras. Ang bagay na ito ay bumangon dahil sa akin at gagawin ko ang aking makakaya upang tiisin ito. Huwag bigyan ng mga tao ng ground para pag-usapan ito. Pero Alex, sila. Umuwi ka na lang. Hindi ako kayang saktan ng mga taong ito. Si Zachary ay isa ring taong nakakaunawa sa pangkalahatang sitwasyon. Alam niya na kung ang mga bagay ay mawawala sa kamay ngayon, ang pinakamataas na autoridad sa Alaska, ang Department 6, ay tiyak na darating upang siyasatin ito pagdating ng oras. Kahit na ang malaking shot sa itaas nila ay magbibigay pansin sa bagay na ito. Kung si Zachary at ang iba pa ay pipilitin na makisali dito at mabigang mga tuwiran sa mga taong iyon, sa halip ay magdudulot ito ng gulo para kay Geronimo. Umalis. Lahat. Retreat. Ang mga tao mula sa Divine Constabulary ay nakinig sa utos at tumigil sa pagsulong. Agad silang umatras na parang tubig. Malamig na mata na tinitigan ni Nanay May si Alex at ngumuso. Triple B****, di ba nagyayabang ka lang ng walang hiya? Ang lakas ng loob mong sabihin na walang makakasakit sa'yo. Kahit na ang iyong lolo ay nawala sa kanyang isip at nais na protektahan ka, hindi niya mapangalagaan ang kanyang sarili ngayon. Paano siya naaabala sa iyo? Ako lang ay sapat na para ibaba ka. Binigyan siya ni Alex ng tingin. Isang kalahating hakbang na Grandmaster. Kalmado ang ekspresyon ni Alex habang umiiling at sinabing, hindi mo kaya, masyado kang mahina. Si Nanay May ay nagngangalit sa galit at sinabi sa katabi niya. Lahat kayo, umatras. Aalisin ko ang kaawa-awang magnanakaw na ito ng mag-isa ngayon. Ang mga taong iyon ay hindi masyadong nagmamalasakit dito. Bukod sa sikat si Mother May, isa rin siyang sect master. Kaya lahat sila ay umatras ng kaunti at nagsimulang mag-usap. Inay, huwag kang maawa kapag kumikilos ka. Para harapin ang ganitong uri ng Beastard Stomp, kailangan mong gumamit ng mapangwasak na suntok para patayin siya sa isang iglap. Ipaunawa sa kanya na hindi siya dapat maging mayabang bilang isang tao at ang pagmamataas ay may kapalit. Ina, patayin mo siya. Patayin siya. Lumapit si Brittany at sinabing, natanong mo na ba ako bago mo gustong patayin ang anak ko? Kung gusto mong lumaban, lalawinan kita. Ikaw. Umisi si Nanay May. Hindi ako nananakot ng mga ordinaryong tao. Magwala ka. Isang pagsabog ng chi energy ang nahalo sa kanyang hininga nang sabihin niya ang mga katagang iyon na humahampas kay Brittany. Kung isang ordinaryong tao si Brittany, natural na hindi niya matiis ang sigaw na ito at bumagsak kaagad sa lupa pagkatapos magdusa mula sa isang psychological malaise. Gayunpaman, hindi siya isang ordinaryong tao.
Matapos niyang palitan ang Soul Substitute Lotus Seed na puno siya ng enerhiya na para bang siya ay ganap na na-charge. Ang pagsabog ng Chi Energy ay dumapo sa kanya ng walang epekto. Natigilan si Nanay May. "Ha? Hindi ka ba talaga nasaktan?" Sabi ni Brittany, "Ina, madre ka, bakit ang ikli ng ugali mo? Naniniwala ka lang sa sasabihin ng iba. At gusto mong patayin ang anak ko bago pa maayos ang lahat. Masyado kang nalilito, dapat kang tumayo dito at palamigan ang iyong ulo." Tinadyakan niya ang paa niya sa lupa. Ang Chi Energy ng Silver Frost ay lumundag na parang tidal wave humahanggos sa lupa at patungo kay Mother May. Agad na nabuo ang Hoarfrost sa lupa at maging ang mga talampakan ng sapatos ni Mother May ay nagyelo. "Inay, mag-ingat ka." May nagpaalala sa kanya ng malakas. Nang magbago ang ekspresyon ni Nanay May, mabilis siyang umatras. Anong pangkukulam ito? Gayunpaman, ang mga talampakan ng kanyang sapatos ay naipit na at maging ang kanyang mga medyas ay nagyelo. Inailan niya ang paa niya mula rito. Siya ay isang madre pati na rin isang Sektmaster. Ang gayong eksena ay nagparamdam sa kanya lalo na sa kahihiyan at galit. Itinaas niya ang kanyang horsetail whisk at ini-swipe ito patungo kay Brittany. Silver Frost, I freeze. Nakatuon si Brittany sa magkabilang kamay at ginamit niya ang kanyang chi para piliting harangin ang suntok mula sa horsetail whisk ni Mother May. Sa isang iglap, ang mga puting sutla na hibla ng whisk ay tumigas at nagyelo pagkatapos ay nabasag sa mga latak ng yelo. Lahat ng naruroon ay natigilan. Hindi nila inaasahan na magiging ganoon kalakas ang ina ni Alex. Para naman kay Nanay May, gusto niyang umatras sa sandaling ito ngunit walang pagkakataon. Ang isa sa kanyang mga paa ay nakabitin sa hangin ngunit hindi siya naglakas loob na ibaba ito. Samantalang, ang kabilang paa niya ay nagyelo sa lupa. Hindi niya magawang bunutin ito kahit anong mangyari. Nagsimula ng bumuhos ang malamig na pawis mula sa kanya dahil sa takot dahil hindi na niya maramdaman ang kanang paa sa sandaling ito. Tawag. I freak. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1560. Magiging baldado ba ang kanang paa ko ng ganito? Nang malapit na siyang magpumiglas, sinabi ni Brittany, "Inay, mas mabuti kung hindi ka magpupumiglas dahil madaling mabali ang iyong binti. Kung nabali, tapos na talaga ang paa mo." Ang mga salita ni Brittany ay agad na natakot kay Nanay May. Siya ang Sektmaster ng Northern Sacred Mountain Sect. Kung siya ay mawala ng paa at maging isang baldado na Sektmaster, iyon ay talagang nakakahiya. Ano? Maging ang Sektmaster ng Northern Sacred Mountain Sect ay nakulong, ngunit si Mother May ay isang half-step Grandmaster. Ano ang nangyayari sa anak ni Geronimo? Hindi ba't ang lakas niyang ito ay masyadong katawa-tawa? Ang ilang mga tao ay nagulat at nilayon na umatras. Gayunpaman, mayroon ding ilang matigas ang ulo sa mundo ng martial arts. Hindi lang sila umatras, nagudyok pa sila ng pag-usad ng sentimiento sa mga tao. Huwag kang matakot, mayroon kaming mga numero. Ang dapat matakot ay sila. Bilang mga miyembro ng mundo ng martial arts, mayroon tayong responsibilidad na lipulin ang mga taksil na kontrabida na gumagawa ng malalaking krimen. Nasa panig tayo ng hustisya, tinutupad natin ang kalooban ng langit. Ang landas ng katwiran ay hindi kailanman magiging malungkot at ang kasamaan ay hindi hihigit sa katarungan. Lahat, sumama ka sa akin. Boom! Tarat-tarat! Sa sandaling ito, isang figure ang lumilipad mula sa gilid na parang bola ng kanyen at nagkataong tumama ito sa grupo ng mga tao. Ang epekto ay direktang pumatay sa ilan sa kanila. Isang 5 metrong diametro na hukay ang natangay din sa lupa. Nang tingnan ng lahat, nalaman nilang ang figure ay si Geronimo Melves. Hindi niya sinasadyang bumangga sa mga taong iyon, ngunit natamba siya doon ni Brayden. Barf. Lumuwa si Geronimo ng isang subo ng dugo. Sobrang nakakatakot ang ekspresyon ng mukha niya. Siya ay isang martial honor at ngayon ay dapat na isang piging upang ipagdiwang ang kanyang pagsulong sa martial honor. Hindi niya inaasahan na siya ay mabubugbog hanggang sa umubo ng dugo ng isang Grandmaster na tulad ni Brayden Lomax. Ang kanyang reputasyon ay ganap na nasira. Gayunpaman, talagang naagrabyado siya.
Si Brayden ay nagkaroon ng self-protection magical treasure sa kanya kaya ang away ng dalawa ay ganap na hindi patas. Nang matamaan siya ni Geronimo, hindi na nag-abalang umiwas si Brayden. Ito ay isang ganap na pagsira sa isa't isa kapalit ng mga suntok. Ang tanging problema ay hindi natatakot si Brayden na matalo. Malaki lang ang dahado niya. Presidente. Naghiyawan lahat ang mga taga-Divine Constabulary nang makita nilang sugatan si Geronimo. Lolo. Lolo. Natigilan din sina Justin at Nathaniel na hindi nakaimik. Akala nila papabor si Geronimo kay Alex pero hindi nila akalain na masasaktan siya ng husto ni Brayden. Kung may mangyari kay Geronimo, ang pamilya Melves ang gagawin. Hahaha. Geronimo Melves, isa kang marital honor, tama ba? Kaya ano ang tungkol dito? Kahit naka-advance ka na sa martial honor, matatalo ka pa rin sa akin, Brayden Lomax. Pumayag ka ba o hindi? Napaungol ng malakas si Brayden. Galit na galit si Geronimo. Lomax, *starred ka. Anong klaseng bagay ang mayroon ka para hindi matakot sa mga kamao ko? Ano ang dapat ipagmalaki sa paggamit ng ganoong bagay? Kung may kakayahan ka, lumaban tayo ng patas. Hindi ka papayag kung ganoon. Sige, bubugbugin lang kita hanggang magawa mo. Huling tumango si Brayden. Lahat ng naruroon ay nanunood sa palitan na ito. Nagulat silang lahat at hindi naintindihan. Paano mananalo ang isang Grandmaster laban sa isang martial honor? Posible bang peke ang martial honor ni Geronimo? Dagendong. Isang malakas na suntok ang pinakawala ni Brayden, diretsong tinutukan ang puso ni Geronimo. Sa sandaling ito, sa flash ng isang figure, biglang tumayo si Alex sa harap ni Geronimo at iniunat ang isang daliri. Ang kataas-taasang hipo ni Brahma. Boom! Tarat-tarat! Isang pagsabog ng chi ang sumabog. Ang una ni Brayden ay hinarang ng daliri ni Alex. Kabanata 1561. Ano? Ito. Paano ito posible? Nang makita ng maraming tao na naruroon si Alex na iniunat ang isang daliri upang harangan ang walang katulad na suntok ni Brayden Loma, lahat sila ay nagulat sa hindi makapaniwala. Ito ay si Brayden Lomax at katatapos lang niyang bugbugin si Geronimo sa lupa. Hindi kaya mas malakas pa sa martial honor ang Alex Rockefeller na ito? Tumayo si Nanay May sa gilid ng hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Nang makabangga si Geronimo sa grupo ng mga tao kanina, muntik na niyang mabali ang paa nito. Parang lalabas na ang puso niya sa dibdib niya. Kung ang kanyang paa ay mahawakan sa ilalim ng mga pangyayaring ito, kung gayon ito ay talagang gagawin para sa. Ang mas nakakagulat ay tiyak ang lakas ni Alex. Saan ba nanggaling ang lalaking ito? At the same time, ang napatulala ay natural ang taong involved, si Brayden Lomax. Nanlaki ang mata niya. Anong martial arts ito? Umiling si Alex. Naiintindihan ko na gusto mong maghiganti. Ngunit kasalanan ng ama ang hindi pagtuturo sa kanyang anak. Mas alam mo dapat kaysa sa akin kung anong klaseng tao ang anak mo. Ibalik mo ang mga kabaong at ituturing ko na hindi pa kayo nakarating dito mga Lomax. Paano naman? F*** off. Umungol si Brayden, binawi ang kanyang kamao para maglunsad ng isa pang suntok. Sa kasamaang palad, muli siyang napigilan ng supreme touch ni Alex na Brahma. Kumunat ang noo niya at sumigaw, Justin Melves, ayaw mo pa rin bang magsabi ng totoo? Tumagundong ang kanyang boses sa lugar tulad ng makapangyarihang kulog sa kalangitan. Nabigla ang eardrums ng mga tao na mambak na may mapurol na sakit. Halos mawala ng malay sa sobrang takot si Justin. Agad namang lumapit si Soraya kay Justin. Justin, tell me honestly, anong nangyayari? Mas kilala ko si Alex kaysa sa iyo at hindi niya sana pinatay si Troy Lomax nang walang dahilan. Malakas na sabi ni Justin, sis, pwede bang maniwala ka sa kanya pero hindi ako. Kahit na hindi ka naniniwala sa akin, dapat mong paniwalaan ang mga salita ni Nathaniel Swartz at ng kanyang mga kambal na kapatid na babae, tama ba? Kung hindi ka pa rin naniniwala sa akin, mayroon akong isang video upang patunayan ito. May mga surveillance camera sa pribadong silid ng Blue Whale Club kaya naitala ang buong insidente noong panahong iyon.
Agad na sinabi ni Lexia, Justin, ilabas mo ang video at i-play para malinaw na makita ng lahat ng naroroon. Kung ang usapin sa anak ng pamilya Lomax ay dahil sa hindi makatwiran at walang awa na pagpatay kay Alex Rockefeller, kung gayon ang aming pamilya Melves ay linawin dito na tiyak na papatayin namin ang aming sariling mga miyembro ng pamilya kung hinihingi ito ng hustisya. Ngunit kung aanihin ni Troy Lomax ang kanyang itinanam, ang pamilyang Lomax ang mananagot sa pananagutan sa pagdudulot ng ganitong kaguluhan sa pamilya Melves ngayon. Sagot ni Brayden, fine. I-play ang video. Sa sandaling na-play ang video, ito ay eksakto tulad ng sinabi ni Justin. Ito ay dahil matagal nang na-edit ang video at ilang mahahalagang eksena sa gitna ang naalis na. Biglang nag-alab na naman ang sentimiento ng karamihan. Nagsimulang sumigaw ang hindi mabilang na tao. Ibigay mo ang mga mamamatay tao. I execute sila on the spot. Dapat pagbayaran ng mga mamamatay tao ang kanilang buhay. Ang utang ng dugo ay dapat bayaran sa dugo. Napatingin si Brayden kay Jeronimo. Melves, matandang umutot, may sasabihin ka pa ba? Ngayong na-play na ang video, gusto mo pa bang protektahan ang apo mo? Bilang presidente ng Divine Constabulary, kumikilos ka ng walang prinsipyo upang mangisda ng mga papuri at katanyagan. Hindi ka karapat-dapat sa titulo. Naglakbay ang kanyang boses at umalingaw-ngaw sa pandinig ng maraming tao. Ang ekspresyon ni Jeronimo ay naging kakilakilabot. Siya ay puno ng maruruming salita, ngunit siya ay isang taong lubos na nagtataguyod ng kanyang reputasyon. Naguguluhan din siya kaya napatingin siya kay Alex. Alex, bakit mo ginawa iyon? Sumagot si Freya sa kanyang ngalan, President Melves, ako ang pumatay sa lalaki. Sa totoo lang, wala itong kinalaman kay Alex. May mali din sa video na ito. Ang isang malaking bahagi ng video sa gitna ay naputol at ito ay na-edit. Sa tuwing ako, si Freya Mayer, ay gustong pumatay ng tao, papatayin ko lang siya at hindi ako magsisisi. Kung gusto mong maghiganti, lumapit ka sa akin. Si Brayden ay tumawa ng baliw. Anong quibble? Kung ganoon ako, si Brayden Lomax ay wala nang ibang sasabihin. Ngayon kung hindi patay ang mamamatay tao, gagamitin namin ng aking asawa ang mga kabaong na ito para sa aming sarili. Sino ang handang tumayo kasama ng aking pamilyang Lomax? Ako ay Nanay May mula sa Northern Sacred Mountain Sect. Si Nanay May ang unang lumapit. Kakagaling lang pala ng paa niya. Pagkatapos ng lahat, ang Silver Frost ni Brittany ay hindi pa umabot sa isang defying level. Sa kabilang banda, si Mother May ay isang half-step Grandmaster kaya malakas siya sa kanyang sariling lakas. Ako, Cade Hill mula sa pamilya Hill ng Alaska. Craven Style Tai Chi, Jaden Craven. Golden Sword Faction, Drew Watson. Isa-isang tumayo ang mga master sa likod ni Brayden, gustong itaguyod ang hustisya. Sa kanilang mga mata, malamang na naging kasuklam-suklam na kontrabida sina Alex at Freya. Nang makitang lumalala ang sitwasyon at agresibo ang mga tao, malapit nang sumiklab ang labanan. Napatingin si Alex kay Justin. Hindi ka ba talaga magsasabi ng totoo? Gusto mo pa ring maging kusa sa oras na ito? Hindi pa huli ang lahat at mas maraming tao ang mamamatay. Naniwala si Jeronimo kay Alex. Agad siyang sumugod at binigyan si Justin ng isang sampal sa mukha. Kaawa-awa ka, ano sa mundo ang tinatago mo pa? Na-edit mo ba itong surveillance video? Namamaga ang kalahati ng mukha ni Justin dahil sa sampal. Tinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, hindi, wala akong tinatago. Lahat ng ito ay katotohanan. Agad na tinuro ni Brayden si Freya. Patayin. Patayin, patayin, patayin. Nagsimula ang magulong digmaan. Ang ilan ay sumugod kay Freya at ang ilan ay sumugod kay Brittany. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1562. Samantalang si Alex naman ay pinipigilan ni Brayden. May mga taong gumamit pa ng mga nakatagong armas. Aksidenteng nataman si Brittany nang lumilipad na kutsilyo sa kanyang balikat, halos tumama sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, ang hangarin ni Alex ay pumatay. Freya, protektahan mo ang nanay ko.
Ipaubaya mo ang lahat sa akin. Kidlat, lumabas ka. Tererat, tererat. Boom, boom, boom. Ang mga haligi ng kidlat ay tumama mula sa langit na parang si Thor ay bumaba sa mundo. Ang malamig na mga mata ni Alex ay napuno ng umaalingaw-ngaw na layuning pumatay. Siya ay isang guro sa paglilinang, huwag mo siyang bigyan ng oras upang mag-spells. Lahat gamitin ang iyong mga nakatagong sandata at hanay ng mga pag-atake para salakayin siya ng sama-sama. Manggenguna ako sa harapan. Lahat sumunod sa akin at patayin natin ang kontrabida na ito. Patayin muna ang kanyang babae at ang kanyang ina. Ang hindi mabilang na mga martial artist kasama ang 300 martial artist mula sa pamilyang Lomax ay nagsimulang umatake ng magkasama. Ang mga nakatagong sandata ay nahulog na parang ulan. Sa ganoong sitwasyon, magagamit lamang ni Alex ang Mystic Armor, pinalawak ito upang protektahan ang kanyang sarili, si Freya at ang kanyang ina sa loob nito. Ang sitwasyon ay lubhang malubha. Gusto ni Geronimo na humakbang para tumulong. Gayunpaman, mahigpit siyang pinigilan ni Lexia, ang iba pang mga kamag-anak ng pamilya Melves at ang dalawang Grandmaster. Sumigaw si Lexia, Geronimo Melves, huwag kang malito. Ngayong matibay na ang ebidensya, hindi na makakasulong ang pamilya Melves sa usaping ito. Kung patuloy mong protektahan si Alex Rockefeller, ang aming pamilyang Melves ay hahatulan ng walang pag-asang mabawi. Naiisip mo na ba ang kahihinatnen? Anak mo si Brianna Melves pero anak mo rin si Liana Melves. Hindi ka nag-iisa, mayroon kang malaking pamilya. Galit na galit si Geronimo na malapit ng lalabasan ang kanyang mga mata sa kanyang mga saksakan habang pinagmamasdan si Alex na walang tigil na naghahanda. Kapag nasira ang kalasag, silang tatlo ay patay na. Pakawalan mo ako. Iyan ang aking anak na babae at ang aking apo. Sa wakas ay nabawi ko sila pagkatapos ng labis na pagsisikap, gusto mo bang panoorin ko silang mamatay? Pakawalan. Kahit mamatay ako, paprotektahan ko rin sila. Thud. Sinuntok ng isang Grandmaster si Geronimo sa acupoint na nagpatumba sa kanya. Tererat, tererat. Boom. 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 Tererat, tererat. Boom. 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 Kailangang harangan ng Mystic Armor ni Alex ang mga pag-atake mula sa mga nakatagong armas. Kinuha ni Brayden ang isang grupo ng mga tao upang salakayin ang kalasag ng Mystic Armor na may mga sandata sa malapitan. Paano makakahawak ang kalasag sa bilis na ito? Matapos ang 12 ng pag-atake mula sa daan-daang tao, ang kalasag ay ganap na nabasag. Nasira ang bow ng pagong. Patayin sila. Patayin. 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 Sa isang kisap mata, maraming sugat ang lumitaw sa buong katawan ni Alex. Napakalalim ng mga ito hanggang sa puntong kahit ang kanyang mga buto ay makikita. Kahit si Hercules ay hindi kayang makipaglaban sa dalawa ng sabay-sabay, pabayaan ang daan-daang mga eksperto. Biglang sumigaw si Brittany, Alex, bilisan muna. Siguradong makakalabas ka mag-isa. Nanlamig ang mga mata ni Alex. Ayos lang ako. Ayaw ko lang magkaroon ng killing spree. Swoosh. 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 Sinabi ni Ash na ang Sword of the Universe, ang 7 Blades of Death at ang Breaking Point of the Dragon's Bane of 36 ay lumutang sa kanyang harapan. Ang isa ay nahahati sa 2 at ang 2 ay nahahati sa 4. 3 blades ang nahati sa 18 blades sa kabuuan. Ito ang Thousand Sword Tactics. Ngayon lang niya nahahati ang bawat espada sa 6 na talam. Ang eksenang ito ay nabigla sa lahat. Huwag mong hayaang ilabas niya ang kanyang ultimate move. Bilisin mo at umatake gamit ang mga nakatagong armas mo. Bilisin mo at patayin mo siya. Strum, strum, strum. Sa sandaling ito, biglang umalangaw-ngaw ang isang string ng sitar. Swoosh. Isang nakamamatay na arco ng tunog ng scyther ang nahulog mula sa langit. Gamit ang isang puff drum apo ito sa ilang martial artist na sumusulong-pasulong. Sa isang iglap, ang mga katawan ng mga taong iyon ay pinutol na buhay at naging mga tambak na karne na may dugong tumalsik kung saan-saan. Kabanata 1563. Ang biglaang pagliko ng sitwasyon ay nagulat sa lahat.
Sa pagtingin sa mga piraso ng bangkay sa lupa na may dagwang amoy na umaagos sa kanilang mga ilong, maraming tao ang nakaramdam ng pagkahilo at paghihirap sa kanilang mga tiyan. Glorg! Hindi napigilan ng isang tao at nagsuka. Strum! Muling umalangaw-ngaw ang tunog ng sitar na para bang isang malakas na hukbo ang umaarangkada upang patayin ang mga kalaban ng paulit-ulit. Ang pangalawang arko ng nakamamatay na tunog ng sitar ay nahulog mula sa langit. Mag-ingat ka. Umungol si Brayden at siya ang unang tumakas sa gilid. Oof! 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 3 pang martial artist ang natama ng arko ng tunog ng sitar at 2 ang namatay sa lugar. Isa na rito ang lalaking kakasuka lang. Naputol ang kalahati ng ulo niya. Marahil maraming mga tao ang magkakaroon ng bangungot pagkatapos masaksihan ang gayong eksena. Nagulat din si Alex. Marami na siyang nakitang pagpatay, ngunit ito ang unang pagkakataon niyang masaksihan ang ganoong madyugo at kasuklam-suklam na pagpatay. Napakalakas lang na pumatay ng mga tao gamit ang tunog mula sa isang kujer. Higit pa rito, naramdaman pa niya na ang tunog ng cedar ay naglalaman ng ilang uri ng panghihimasok sa pag-iisip. Sino ito? Lumingon siya upang lumingon sa likod, nalaman lamang niya na may 2 babae sa bubong ng bilya sa likuran niya, ang isa ay nakaupo, habang ang isa ay nakatayo. Sa ganitong kalayuan, kitang-kita niya na pareho silang mukhang bata, ngunit napakaganda at kakaiba ang ugali. Ang tunog ng sitar ay nanggaling sa nakaupong babae. Sa sandaling ito, tila may naisip si Nanay May na nakakatakot kaya sumigaw siya, ito. Ito ang Sky Devil Zither. Dumating na ang Old Moon Devil. Ano? Ito ang Sky Devil Zither na nawala ng walang bakas sa larangan ng martial arts sa loob ng 20 taon. Bakit ngayon lang ulit lumitaw dito? Ano ang gustong gawin ng Old Moon Devil? Baka gusto niyang magkaroon muli ng panibagong paghahari ng takot. Bilisan mo at tumakbo. May isang matandang lalaki na tila may matagal na takot tungkol sa Sky Devil Zither. Sa sandaling marinig niya na lumitaw ang Sky Devil Zither, agad siyang tumakbo palabas ng compound ng pamilya Melves. Dahil dito, bago pa man siya makahakbang ay tumunog na naman ang kudyapi. Ang soundwave ay lumabas na parang arrow na direktang tumagos sa likod ng ulo ng tao. Sa isang kalabog, nahulog siya sa lupa at namatay. Pinalot ng patay na katahimikan ang buong lugar. Natigilan ang mga Lomax. Natigilan din ang mga Melvice. Sina Justin Melves at Nathaniel Swartz ay may napakasamang pag-iisip. Nadama nila na ang bagay na ito ay lumampas na at matagal na nilang hindi makontrol ang direksyon ng sitwasyon. Ngayon, maaari na lamang nilang isuko ang kanilang mga sarili sa kapalaran. Gayunpaman, ang lakas ni Alex ay halatang matagal nang nalampasan ang kanilang mga inaasahan. Ngayon, walang sino man sa inyo ang pinapayagang makatakas. Papatayin ko ang sinumang magtangkang tumakas. Ang aking kapatid na babae ay hindi 1 taong maaaring patayin ng sinuman. Isang malamig na boses na hindi pinapansin ang karamihan ng mga martial artist na lumutang pababa mula sa langit. Sa susunod na sandali, isang figure ang kumislap at isang kagandahan ang lumitaw sa linya ng paningin ni Alex. Siya ay mukhang hindi hihigit sa 26 o 27 taong gulang. Nakasuot siya ng mahaba at puting damit na may mga manggas na pumapagaspas at may isang pares ng malaki at matubig na mga mata na sinusuri si Alex. Napakatindi ng titig sa kanya to the point na medyo nahiya si Alex. Ang babaeng ito ay ang parehong tao na pumatay ng mga tao gamit ang sitar ngayon. Ikaw si Alex Rockefeller. Bigla niyang inabot ang baba ni Alex, ikiling pakaliwa at kanan ang mukha habang pinag-aaralang mabuti ang mukha nito. Tapos ngumuso siya. I was expecting a really amazing character pero yun lang. Hindi mo kayang hawakan ang gayong maliit na bagay. Paano ka naging karapat-dapat para maging bayaw ko? Pilit na pumiglas si Alex at kumawala sa pagkakahawak ng babae. Kumunat ang noo niya at sinabing, sino ang kapatid mo? Tumawa ang babae. Hindi mo pa rin mahulaan kung sino ako hanggang ngayon. Hindi lang mahina, mabagal ka rin. Medyo tanga. Seryoso. Natanggal ka na, hindi ka karapat-dapat sa kapatid ko. Nalungkot si Alex sa mga salitang iyon. Sino ang gustong maging bayaw mo?
Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1564. Ang babaeng ito ay nag-uulan sa isang tao ng walang katumbas na pagmamahal. Sa sandaling ito, ibinuka ni Freya ang kanyang bibig para magsalita, "Sis, huwag mo na siyang i-bully. Kailan ko pa sinabi na gusto ko siyang maging akin? Huwag ka nang magsalita ng kalokohan." Natigilan si Alex. Natigilan din ang iba. Kapatid pala talaga ng may-ari ng Sky Devil Zither, Old Moon Devil ang mamamatay tao na babae sa harap nila. Hindi nakakagulat na pinatay niya si Troy Lomax dahil sa hindi pagkakasundo. Sinabi ng babae, "Hindi ako nagsasalita ng walang kaparerekon," sinabi ng iyong ama. Namumula ang mukha ni Freya nang sabihin niya kay Alex, "Alex, siya ang aking nakatatandang kapatid, si Luna Flores." Siya. Huwag mo lang pakinggan ang kanyang kalokohan. Hindi pinakinggan ni Alex ang kanyang kalokohan. Gayunpaman, gamaan din ang pakiramdam niya. Ngayon lang muntik na niyang gamitin ang Thousand Sword Tactics. Gayunpaman kung ang Thousand Sword Tactics na may matinding pagpatay na layunin ay isa aktibo, magkakaroon ng hindi mabilang na pagkamatay at pinsala. Kahit nakasuklam-suklam ang mga martial artists sa kanyang harapan, lahat sila ay nalinlang ni Justin at ng mga Lomax. Hindi sila ang tunay na kasamaan dito. Bilang tagapagmana ng Ultimate Book of Medicine, ang kanyang Bokusayon ay iligtas pa rin ang mga tao. Kung papatayin niya ang daan-daan o kahit libo-libong tao dito ngayon, talagang hindi niya ito kakayanin. "Nandito ba ang nanay ko?" tanong ni Freya. Nakaharap niya ang mga taong iyon mula sa pamilya Lomax sa buong panahon, kaya hindi niya nakita ang ibang tao na nakatayo sa bubong ng vilya. "Ayan, doon." Tinuro ni Luna ang direksyon sa likod niya. Mayroon pa siyang isang dakot na pistolyo na hindi pa niya nakakain, kaya bababa na siya pagkatapos niya. Nang marinig ito ng mga tao sa malapit, halos akala nila ay hindi gumagana ng maayos ang kanilang mga tainga. Ang kanyang sariling anak na babae ay muntik nang mapatay, ngunit siya ay mahusay at mayroon pa ring paglilibang na magmeryenda ng mga pistolyo sa bubong ng vilya. Anong klaseng tao ito? Iyon ay medyo walang pakialam. Gayunpaman, walang oras si Alex para bigyang pansin ang ina ni Freya. Agad niyang nilainggan si Brittany para tingnan ang sugat sa balikat nito. Buti na lang at hindi lason ang lumilipad na kutsilyo. Gayunpaman, ang salitang Lee ay nakaukit sa kutsilyo. Agad siyang kumuha ng tableta, dinurog at inilapat sa sugat ni Brittany. Sa oras na ito, natapos na ng ina ni Freya ang kanyang mga pistolyo. Itinaas niya ang isang payat na kamay. Ang isang dakot ng mga pistolyo shell ay lumipad sa hangin at aktwal na nabuo ang isang mahabang parabola. Higit sa lahat, ang mga shell ay tila suportado ng ilang uri ng puwersa. Hindi sila nahulog ngunit nasuspine sa hangin. Natapakan ng ina ni Freya ang mga shell, hakbang-hakbang na naglakad. Ang eksena ay nagulat sa lahat. Anong uri ng hindi kapani-paniwalang kasanayan ito? Sa kabaligtaran, ang babaeng ito ay mukhang napakaganda at ganap na mukhang isang babaeng estudyante sa kolehiyo. Paano siya naging nanay ni Freya? Mas tumpak na sabihing mukha silang magkapatid sa halip. "Brayden Lomax, you sure have guts. Naglakas loob kang hawakan ang aking mga tao mula sa Mayor Ridge. Naghanda ka pa ng kabaong para sa anak ko. Bigyan mo ako ng isang dahilan kung bakit hindi kita dapat patayin." Nang matapos magsalita ang babae ay nakarating na rin siya sa lupa. Nang marinig ni Brayden ang mga salitang iyon, biglang naramdaman ng kanyang puso na nasa isang mapanganib na sitwasyon siya. Maging ang kanyang mga paa ay bahagyang nanghina. Mayor Ridge. Mayor Ridge ng Nine Rivers. Malamig na ngumuso ang babae. Mayroon pa bang Mayor Ridge sa bansa? Why ikaw si Martin Mayor? Sa tunog ng piff, hindi napigilan ng isang babae sa crowd ang tumawa ng malakas. Ito ay ang nakatatandang kapatid ng Swartz Twins, Winry Swartz. Nang maramdaman niya ang maraming mga mata sa kanya, sinabi niya sa bahagyang kahihiyan, "Martini, hindi ba cocktail iyon?" Bilang isang digestive. Pagkasabi niya noon ay bumungad sa kanya si Luna. "Sampal, sampal, sampal, sampal."
Pagkatapos ng 4 na sampal, agad na namamaga ang mukha ni Winry at parang ulo ng baboy. Labis ang pagkabalisa ni Liana dahil dito, ngunit hindi siya nang ahas na magsalita. Napaatras pa si Nathaniel ng 2 hakbang sa takot na mahuli niya ang atensyon ni Luna. Sa wakas ay naunawaan na ni Brayden kung bakit sinabi ni Geronimo na hindi niya kayang patayin ang babaeng ito. Hindi talaga siya dapat patayin dahil ito ay isang kalaliman. Ang babae, si Martini Mayer, ay sobrang nakakatakot. 10 taon na ang nakalipas naging bawal siya sa martial arts world. Pagkaraan ng 10 taon, lalo lang siyang naging nakakatakot. Nakaharap sa titig ni Martini, naramdaman na lamang ni Brayden ang malamig na pawis na tumutulo sa kanyang likod at kinagat ang bala sa pagsasabing, hindi ko alam na anak mo siya. At ang anak mo ang unang pumatay sa anak ko. Ako. Pinaghihiganti ko lang ang anak ko. Mali ba iyon? Kabanata 1565. Tama ka, mali ang anak ko. Mahinahong sabi ni Martini Mayer. Pero, natanong mo na ba kung bakit pinatay ng anak ko ang anak mo? Bago pa maibuka ni Brayden ang kanyang bibig, malamig na bumantong hininga ang isang nasa katabi niyang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabing, syempre, pagbayaran ng isang mamamatay tao ang kanyang buhay. Ano man ang dahilan ng iyong anak na babae, hindi ito nangangahulugan na maaari niyang patayin ang sino man ng basta-basta. Gayon din, ngayon lang kayo nagpapatayan at itinuring ninyo ang buhay ng tao na parang baboy at aso. Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ba kaya mo nalang pumatay ng mga inosenteng tao dahil lang sa may ilang kakayahan ka? Ito ay isang bansang pinamamahalaan ng batas. Matapos makipagdaldala ng ganito, pawis na pawis si Brayden. Ang sulok ng mga labi ni Martini ay pumulupot, nagpapakita ng isang kaakit-akit ng ngiti. Kung hindi mo sinabi yon, halos nakalimutan ko na ang lugar na ito ay pinamamahalaan ng batas. Kung gayon, maaari ko bang itanong, aling batas ang nagsasaad na napakarami sa inyo ang maaaring kabkuban ang aking anak na babae nang hindi man lang sinisiyasat ang katotohanan ng bagay? May balak ka bang patayin siya? Agad na hindi nakaimik ang lalaki. Sinabi ni Martini, hindi ka makasagot. Umuso ang lalaki. Hindi ako makikialam sa isang nakakainis na babaeng tulad mo. Tumango si Martini. Kung gayon, maaari kang mamatay. Ibinaluktot niya ang kanyang daliri at bahagyang pinitik iyon. Bakas pa rin sa mukha ng lalaki ang galit na galit. Sa susunod na sandali, ito ay nagyelo doon magpakailanman na may isang madugong butas na lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Patay na siya. Lahat ng naruroon ay sumigaw sa pagtataka habang ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Hindi nila inaasahan na ang babaeng ito na may ngiti sa kanyang mukha ay papatay ng tao ng casual. Napatay niya ang lalaki sa isang pitik lang ng daliri kasing dali ng pumatay ng manok o pato. Mayroon bang ibang tao na nag-iisip na ang pagpatay sa aking anak na babae ay makatwiran at hindi ko pinapansin ang buhay ng tao mula sa pagpatay ng mga tao? Kung mayroon mangyaring, sa lahat ng paraan pumunta ka. Hindi mabilang na mga tao ang lumiit sa kanilang mga leeg. Marahil payat silang hari, ed***manit, baliw itong babaeng ito. Sino ang maglalakas loob na tumayo sa ganitong oras? Hindi ba't naguhukay lang yan ang sarili mong libingan kung gagawin mo? Nang makitang walang lumalapit, ngumuso si Martini. Muling bumagsak ang tingin niya kay Brayden habang sinasabi sa boses na tila bumubulong sa sarili, kung noon pa, wala na ang Lomax family mo. Pero, iba na ngayon. Brayden Lomax, mayroon ka pa ring mga gamit bilang isang veteranong Grandmaster. Kailangan ko pang mag-ipon ng ilang talento para sa Amerika. Ngayon, magiging maluwag ako at ililibre kita ngayon. Gusto mo pa bang mag-higanti? Natahimik si Brayden. Kung pipilitin niyang mag-higanti, tiyak na papatayin silang lahat ni Martini Mayer. Gayunpaman kung sinabi niyang hindi siya maghihiganti, paano niya haharapin ang kanyang anak sa harap ng kanyang memorial grave? Ang kanyang asawa, si Connie Yol, ay sumugod. Kung ganoon, namatay na lang ba ang anak ko sa walang kabuluhan? Kung may kakayahan ka, patayin mo na lang din ako. Dahil patay na ang anak ko ngayon, ayoko na rin mabuhay. Brayden, patay na si Troy. Siya ay pinaslang. Siya lang ang nag-iisang dugo mo.
Brayden, wala ka nang dadalhin sa bloodline mo, alam mo ba yon? Ano pa ang dapat isaalang-alang? Sa pinakamasama, dapat mamatay na lang ang lahat. Sinama niya ng tingin si Freya. Pinatay mo ang anak ko kaya pumunta ka na lang sa impyerno. Biglang bumunot ng baril si Connie at itinutok kay Freya at naghahanda ng magpaputok. Strum. Ang Sky Devil Zither ay umalangaw-ngaw. Isang nakamamatay na arco ng tunog ng scyther ang bumaril na parang isang palaso patungo sa braso ni Connie. Miss, ingat ka. Umungol si Brayden at itinaas ang kanyang kamay para saluhin ang nakamamatay na Soundwave. Gayunpaman, hindi niya ito nagawa. Ang kamay ni Connie na may hawak ng baril ay agad na hiniwa at nahulog sa lupa. Nanlamig ang mga mata ni Luna habang sinasabi, kung may susunod pa, kukunin ko ang buhay mo. Isang matanda mula sa pamilyang Lomax ang sumigaw sa mga tao mula sa Divine Constabulary, lahat kayo ay mga tao mula sa Divine Constabulary at mayroon kayong mga responsibilidad. Manunood ka na lang ba ng walang pakialam habang walang awa silang kumilos dito? Biglang umungal si Alex. Justin Melves, pumunta ka dito. Noong una, wala siyang planong magpaliwanag ng kahit ano. Gayunpaman, lumala ang sitwasyon at ang mga Lomax ay hindi umaatres kahit kaunti. Ang katotohanan ng bagay ay kailangang linawin. At si Justin ang nag-iisang pasimuno ng insidente. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1566. Whoosh. Naramdaman na lang ni Justin Melves na may nakakatakot na dagindong sa kanyang utak at wala na sa kanyang kontrol ang kanyang isip. Naglakad siya palapit kay Alex na parang zombie. Si Lexia ang lola ni Justin. Siyempre, hindi niya mapapanood ang pagpatay sa kanya ni Alex. Agad niyang tinawagan ang mga tao para pigilan si Justin. Gayunpaman. Tulok-tutok-tutok. 18 mahahabang espada ang biglang nahulog sa lupa mula sa langit na bumubuo ng isang hilera sa harap ng pamilya Melves na hamarang sa kanilang daan. Malamig ang mga mata ni Alex habang sinabing walang sino man ang pinapayagang humawak sa kanya. Kung hindi, papatayin ko sila ng walang awa. Ang ama ni Justin, si Lance Melves, ay umungal, "You little bee asterisk starred. Nagre-rebel ka ba sa amin? Maglalakas loob ka bang pumatay ng miyembro ng pamilya Melves?" Isang casual na hakbang ang ginawa ni Alex at lumitaw si Maiko Chiba. Naglabas ng utos si Alex. Maiko, mula ngayon kung sino man ang maglakas loob na tumawid sa sword formation, kahit sino pa yan, patayin mo na lang. Nakuha ni Maiko ang hindi mabilang na hindi mapakali na mga espirito sa libingan ni Caesar. Ngayon, ang kanyang cultivation level ay bumuti muli at siya ay unti-unting umaasenso patungo sa antas ng Ghost King. Sa sandaling ito, nagawa niyang magpakita ng isang corporal soul body at kahit ang mga ordinaryong tao ay nakikita na siya ngayon. Nang lumitaw si Maiko, nagulat sina Nelson at Angela mula sa pamilya C. Sinabi ni Angela sa mahinang boses ito. Hindi ba iyon ang taong lumitaw sa pamilya Stomer noon ang sinasabing amo ni Alex? Kahit si Terence Coleman ay natakot sa kanya. Sumagot si Nelson, mukhang lahat tayo ay nalinlang ni Master Alex. Hindi iyon ang kanyang amo. Isa itong multo na nasa ilalim ng kanyang utos. Napakagandang pamamaraan. Hindi ito ang kanyang amo. Kung gayon, paano niya ginawa ang lahat ng iyon sa huling pagkakataon? Angela, hindi mo ba naiintindihan? Noon, hindi maaaring makipagsabayan si Alex kay Terence, ngunit ngayon, ang kanyang cultivation base ay matagal nang nag-evolve mula sa dati. Ang kanyang cultivation base ay lumampas sa kung ano ang maaaring maunawaan ng mga normal na martial artist. Narinig ko na noong sinaunang panahon, ang ilang mga gumagamit ay tinatawag na Supremes. Maaari silang lumipad sa himpapawid at mayroon silang kamanghamanghang mga kasanayan at pamamaraan. Sa tingin ko si Master Alex ay medyo katulad nila. Maya-maya, lumapit si Justin kay Alex. Tanong ni Alex sa kanya, "Justin, I'm asking you. Nasaan ang kumpletong surveillance video?" Napilitan si Justin na sagutin ang lahat ng itinanong ngayon at sinabi niya, "I've deleted it. Hindi na ito mababawi kailanman."
Nakita ng mga taong naruroon na hindi papatayin ni Alex si Justin ngunit sa halip ay tanungin siya kaya tumahimik sila at nagbigay pansin. Nang marinig nila ang sagot ni Justin, maraming tao na nanawagan para sa kamatayan nina Alex at Freya upang isagawa ang kalooban ng langit ang naramdamang tumigil ang kanilang mga puso. Para silang niloko. Marami rin sa kanila ang natigilan hindi nakapagsalita. Ano ba ang nangyayari ngayon? Na-edit ba talaga ang video na iyon? Tanong pa ni Alex, bakit mo ginawa ito? Dahil naglakas loob kang saktan ako at gusto kong mag-higanti. Sabi ni Justin. Dahil sa'yo pati si Lolo sinaktan ako. Sino ka sa tingin mo? Isa ka na lang natira sa isang B** ng isang matandang lalaki na nawala 40 taon na ang nakakaraan. Hindi mo dala ang pangalan ng pamilyang Melves. Bakit ka ba pinapahalagahan ni Lolo? Gusto pa niyang ibigay sa iyo ang posisyon ng presidente. Karapat-dapat ka pa ba? Kaya lang gusto kong mamatay ka. Hanggat patay ka, hindi na lang sa isang apo ang tututukan ni Lolo, ikaw iyon. Ibinuhos ni Justin ang lahat ng kanyang iniisip at inilantad ang lahat sa sikat ng araw. Sandaling natigilan ang lahat ng miyembro ng pamilya Melves. Maging si Lance ay hindi nakainig. Tinakpen ni Lexia ang kanyang bibig, hindi nangangahas na maniwala na ito ang apo na kanyang itinuring at itinuturing na kanyang mahalagang kayamanan. Gusto lang ni Nathaniel Swartz na itikom ni Justin ang kanyang bibig. Gayunpaman, wala siyang magagawa tungkol dito. Lahat ng mga mandirigma sa eksena na kanina pa nagsisigawan ay biglang nagmukhang pinakain. Umiling si Alex at sinabing, hindi ko akalain na gusto mo ang buhay ko dahil lang dito. Ang posisyon ng presidente ng Divine Constabulary ay hindi ko pinahahalagahan. Justin Melves, sabihin sa lahat ng tapat at huwag mag-iwan ng anuman tungkol sa nangyari noong isang araw. Sabihin sa kanila kung karapat-dapat bang mamatay si Troy Lomax o hindi. Kabanata 1567. Napakabilis, nagbigay ng masusing paliwanag si Justin Melves sa eksaktong nangyari noong araw na iyon. Nagsimula ito matapos siyang sampelan ni Jeronimo hanggang sa kung paano pinutol ni Freya ng espada si Troy Lomax. Kung si Nathaniel Winry o Willow ang nagpaliyab sa gitna, hindi niya pinalampas ang isang detalye at ipinaliwanag ang lahat ng detalyado. Damang-dama ng tatlong magkakapatid ng pamilya Swartz ang kanilang mga kaluluwa na nagtatangkang tumakas sa kanilang mga katawan habang patuloy silang nakikinig. Sa pag-amin ni Justin, malapit na silang magkaproblema. Sumigaw si Nathaniel, hindi tama iyan. Makinig sa akin, lahat. Hindi ganoon ang nangyari. Nasa ilalim ng kontrol ni Alex si Justin ngayon. Na-hypnotize siya. Lahat ng sinasabi niya ngayon, si Alex ang pumipilit sa kanya na sabihin ang lahat ng ito. Tumango ang kambal na Swartz bilang pagsang-ayon na inakusahan si Alex na hinihipnotismo si Justin na may masamang intensyon. Sa sandaling ito, isang dalaga ang biglang sumugod mula sa labas. Mayroon akong kumpletong video ng nangyari sa eksena noong panahong iyon. Sina Alex at Freya ay tumingin sa kanya at tila malabo ang impresyon na siya ay isa sa mga batang babae na naruroon sa Blue Whale Club noong araw na iyon. Noon, nakatanggap kami ng mga imbitasyon mula kina Justin at Nathaniel na pumunta sa Blue Whale Club. Actually, alam na namin na in advance na ng girlfriend ni Young Master Lomax kaya pinaghandaan ko na at ni-record lahat ng nangyari. Inilabas ng dalaga ang kanyang phone at nag-play ng video. Hindi nagtagal, ang lahat ng nangyari sa oras na iyon ay ganap na nahayag. Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo ng mga prinsipyo ng pagiging tao? O matagal nang patay ang mga magulang mo? Bayaran mo ako kaagad ng 8 milyon pagkatapos ay lumuhod at humingi ng tawad. Kailangan siyang habarin dito at gumapang na parang aso sa loob ng 100 lap. Kung hindi, pulihin mo muna itong stupid B***. Naglakas loob siyang baliin ang daliri ko. Gusto kong pagsisihan niya ang pagsilang niya. Nang ganap na nabunyag sa publiko ang bawat salita sa video, tumahimik ang lahat. Hustisya. Ito ang tinaguri ang kalooban ng langit na kanilang patuloy na ginagawa. Ito pala ay isang botch setup lang. Strum.
Marahan na pinitik ni Luna ang Sky Devil Zither gamit ang kanyang maesla na mga kamay at sinabi sa kanyang maalinsangang boses, gusto mo bang habarin ang kapatid ko at gumapang ng 100 laps na hiyubot-hubad? Sinumpa mo ba ang mga magulang ko na mamatay? Kailan pa naging madaling mabuli ang mga tao ko mula sa Mayor Ridge? Lahat kayo narito ngayon, bawat isa sa inyo, makinig sa isang kanta na tinutugtog ko. Kapag tapos ka ng makinig, pwede ka nang umalis. Pagkasabi noon, hinugot ng daliri ni Luna ang mga kwerdas ng sitar at nilero ito ng buong atensyon. Si Alex ay isang taong marunong tumugtog ng piano kaya natural na pamilyar siya sa ritmo na tinutugtog nito. Ang kantang pinatugtog ni Luna ay ang Bosch from 10 Sides. Ang kanta ay nagkaroon ng mabigat na momentum at isang mabangis na paglipat. Kung minsan parang isang mahinang simoy ng hangin ang humahampas sa mukha, minsan parang alon ng malalakas na sampal, parang isang makapangyarihang hukbo na sumakay sa isang ekspedisyon at isang pagpatay. Kapag ang kanta ay tinugtog at pinagtibay ng mga masters ng kanilang craft, maaari itong maging sanhi ng kaba at hindi komportable sa mga taong nakikinig. Gayunpaman, sa mga kamay ni Luna, ang paghabi ng chi sa mga nota at paggamit ng Sky Devil Zither, ang kanta ay naging mas karapat-dapat sa pangalan mismo dahil ang mga soundwave mula sa Zither ay literal na pumatay. At nagkaroon pa nga ng sonic booms mula rito. Mahigit kalahati ng kanta ang pinatugtog. Sa sandaling ito, strum. Sa isang mataas na pitch na nota, ang master ng instrumento ay bumaril upang pumatay. Ay! Ang ilan sa mga taong mahina ang pag-iisip ay hindi nakatiis. Agad silang nagbuga ng mga subo ng dugo, ang kanilang mga mukha ay namutla at naubos ang lahat ng dugo. Strum, strum, strum. Isa pang tatlong tala. Arg. Sa pagkakataong ito, kalahati ng mga taong naroroon ay umubo ng dugo. Maging si Nanay May ay umubo ng dugo. Sky Devil Zither. Sky Devil Zither. Kapag lumitaw ang Sky Devil Zither, ang mundo ay nasa isang sakuna. Ang emosyon ni Mother May ay naapektuhan ng Sky Devil Zither at ang kanyang isip ay naging medyo malabo. Sigaw niya na parang baliw. Nakaluhod si Brayden sa lupa, pilit na pinipigilan ang mga tunog. Karamihan sa mga miyembro ng pamilya Melves ay nakaluhod din. Tawag. I-Prick. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1568. Sa susunod na 10 segundo, mas maraming tao ang nagsuka ng dugo at ang ilan ay nahulog pa sa lupa, hindi alam kung sila ay buhay o patay. Biglang lumapit si Alex at diniinan ng kamay niya ang kwerdas. Tama na. Biglang huminto ang tunog ng sitar. Malamig na sinulyapan ni Luna si Alex. Sino ang nagpahintulot sa iyo na hawakan ang aking Sky Devil Zither? Kinulat niya ang kanyang daliri at ang isa sa mga string ay marahas na nag-vibrate. Snap! Inampes nito ang kamay ni Alex. Mabilis na binawi ni Alex ang kanyang kamay mula sa sakit, nanginginig ang kanyang kamay sa kanyang likod ng ilang beses habang sinasabi niya, maraming tao dito na iningatan sa dilim at nalinlang. Karamihan sa kanila ay walang kasalanan sa anumang krimen na nararapat sa kamatayan. Ikaw ay isang taong nagsisikap na maging mabuti sa lahat. Umuso si Luna pero nilayo niya ang kanyang scyther. Pagwala. Sa isang kisap mata, biglang urong na parang tubig ang compound ng pamilya Melves na siksikan sa mga tao. Hindi mabilang na mga tao ang nagsisi sa kanilang mga ginawa. Hindi ba mas mabuting manatili na lang sa bahay, manood ng TV, o mag-surf sa net? Sa halip, nagpasya silang pumunta rito para hukayin ang kanilang mga libingan. Iyon ay ang Sky Devil Zither. Kung gayon, ang babaeng iyon ay dapat na Old Moon Devil, di ba? Nagtakbuhan ng mga bisita na lahat ay dumalo sa piging ng pamilya Melves. Kailangan nilang tumakbo at lumayo kahit na umuubo pa sila ng dugo habang ginagawa ito. Hindi umalis si Brayden. Panay ang tingin niya kina Nathaniel Swartz at Justin Melves. Ang pamilyang Lomax ay hindi makaharap sina Alex at Freya, ngunit ang dalawang ito ay gumagamit ng pamilyang Lomax mula pa noong una. Una, ginamit nila si Troy, at pagkamatay ni Troy, ginamit nila si Brayden. Ha. Tawa ng tawa si Brayden. Malaki. Napakahusay. Gaya ng inaasahan ng apo ni Jeronimo Melves.
Gumagamit ng mga trick at pagsasabuatan ng ganito, ginagawa akong tanga, Brayden Lomax. Ang pagpatay sa aking anak at halos patayin ang aking buong pamilya ng Lomax. Para akong tanga. Nag-wave siya ng kamay. Nasa kamay niya si Justin sa sumunod na sandali. Matagal nang binawi ni Alex ang kontrol sa pag-iisip na mayroon siya kay Justin at si Justin ay ganap na matino at may kamalayan sa oras na ito. Puno ng takot ang kanyang mukha at iihi na lang niya ang kanyang pantalon sa takot. You uncle. Uncle Brayden, hindi, wala itong kinalaman sa akin. Si Nathaniel iyon. Lahat ay kanyang ideya. Si Nathaniel din ang tumawag kay Troy. Kung gusto mong mag-higanti, puntahan mo si Nathaniel. Tinitian ni Nathaniel si Justin. Justin Melves, your AF asterisk at sting joke. Hindi matanggap ni Troy ang imbitasyon ko dahil galing ka sa pamilya Melves na binigyan kanya ng mukha. Gusto mong sisihin ako. Ang dalawang magkapatid ay nagtatapon sa isa't isa sa ilalim ng bus sa isang sitwasyon sa buhay o kamatayan. Biglang naramdaman ni Alex na humina ang kanyang interes. Ito ay dapat na isang piging para sa pamilya Melves at ngayon ito ay bumaba sa isang magulong gulo. Tinulungan niya si Brittany na tumayo at sinabing, "Nay, hindi kami mula sa pamilya Melves sa simula at matagal na kaming wala. Walang nagseseryoso sa amin at naging tinak lang kami sa kanila. Maliban kay Lolo, walang ibang may kinalaman sa atin." Napabuntong hininga si Brittany. Ang saloobin ng pamilya Melves ay lubos na nadismaya sa kanya. Akala niya ay sinsero si Lexia sa kanya, ngunit nang magkaproblema ang pamilya Melves, iniwan ng matandang babae si Alex at ang kanyang sarili at tumanggi pa siyang payagan si Geronimo na iligtas ang kanyang anak. Ito ay maliwanag na ang lahat bago ito ay naging isang harapan lamang. Mabait lang ang pakikitungo nila kay Brittany dahil gusto nilang makakuha ng higit na tiwala kay Geronimo. Ang mayayamang tao ay talagang malamig at walang kabuluhan. Tinakpen ni Brittany ang sugat sa kanyang balikat at sinabing, "Alex, uwi na tayo. Ang California ay kung saan tunay ang aming tahanan." Tumango si Alex. Tungkol naman sa buhay at kamatayan ni Justin at Nathaniel, ayaw niyang pakialaman sila at hindi rin niya gusto. Alex. Sumigaw si Soraya sa sandaling ito at nag-aalalang sinabi, "Alex, iligtas mo ang aking kapatid. Pakiusap, ikaw lang ang makakapagligtas sa kanya ngayon. Please, isa lang ang kapatid ko." Hindi man lang lumingon si Alex. Nagpatuloy si Soraya, "Alex, napakasama mo ba sa pakiramdam na ayaw mong tumulong?" Hindi napigilan ni Freya na sabihin, gusto siyang patayin ng iyong kapatid at ngayon gusto mong iligtas niya ang iyong kapatid. May sira ba sa ulo mo? Ang katotohanan na hindi lang siya pinatay ni Alex ay isa ng gawa ng kabutihan. Alex. Sabi ni Soraya. I'm begging you, at least for the sake of the fact we were once married. Till then.